mga katambay at good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good day all. Yan. Ang petsa ngayon is June 21, 2025, Sabado. Yan. Sa oras na 3:31 ng hapon. 3:31 PM. So yun, ikikwento ko yung naging ano ko nung ako ay nagtatrabaho pa. So yun, ikikwento ko paano ko nalagpasan yun. Marami na kasi kung pinasukan eh. Hindi ko na sasabihin yung mga pinasukan kong yun. Alam nyo na yun sa previous vlogs ko. So yun, ako inaamin ko, mayabang ako nung nagtatrabaho ko. Kesyo nga marami kong pera, bili ko dito, bili ko doon. So hindi ako nagso-soft drinks. Madisiplina naman ako sa hawak ng pera. Kaso hindi ako nagtutubig. Yan. Sa kahit haba-haba ng panahon na nagtrabaho ko simula no 2018 hanggang ngayon hanggang nung nakarang taong 2024, biro mo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 7 years na ako nagtatrabaho. Kahit nung nahinto ko sa field, nagtatrabaho ko online. Nagbablog na ako noon kaso hindi pa ako gano'n ka-active sa vlog noon. In 2024, medyo ma-active na ako sa vlog noon. So yun, hanggang nagtatrabaho ako, hindi ko sinasabi sa magulang ko. Hindi din alam ng mga kakilala ko to o nakakakilala sa akin. Hindi rin alam to na may iniinda kong sakit. So yun, bago yung iniinda kong sakit na yun is pag nasa trabaho ako, hindi ako tubig, hindi ako nagtutubig. Panay soft drinks ako, panay Sprite ako. Yan. Hanggang sa isang araw, pagka-uwi ko, may naramdaman akong hindi maganda sa katawan ko. So yun, na pala ako. Kumbaga warning lang yun sa akin. Kumbaga lahat ng acid isinusuka ko. Warning na sa akin yun. And then, kinabukasan,
sinabi ko dun sa HR namin na medyo matatanghali ko ng pasok kasi magpapacheck up ako. So, pumayag yung HR namin. So, yun, nagpa-check up ako. And then, sa symptoms, inabot yata ng linggo yun yung result ko. Nung pagkabasa ng result sa akin, sabi ng... Kasi dito ko na pinabasa sa clinic namin dito sa may amin eh. Diyan ko na pinabasa, sabi, normal lang daw lahat. Normal lang lahat. Yung blood sugar ko, yung high blood ko, yung normal lahat. Normal. So, hindi pa ako nag-church yun. Kumbaga mayabang pa ako that time nun. Pero, nung narinig ko sa doktor ng clinic, yung normal lahat sa akin. At doon ko na pag-isip-isip na mali ko ng healthy lifestyle. Healthy ko, mali ko. Sa isip-isip ko, warning na to sa akin para mag-iinom ako ng tubig. Warning na to sa akin. Buti ka mo, walang chemo na nangyari, walang hospital admit na nangyari. Sinikreto ko yun talaga sa magulang ko kasi ayoko mag-alala sila. Although sa inyo, sasabihin nyo naman na napaka ko. Pero ako yung tipong tao na hindi ko papahirapan yung magulang ko. Hindi ko paggagastusin ng malaki. Ako na bahala. Pero, nung that time na yun na nagpa-check up ako, kasi nga may sumasakit na sa akin eh. Kaya nagpa-check up ako. And then yung check up na yon, linggo inabot ng result. Nung pinabasa ko sa doktor ng clinic yung result na yon, normal lahat. Normal. Wala akong sakit. Yung sabi ko, Dok, paano yung yung mga niinda ko? Sabi sa akin, yung mga iniinda mo, Mr. Tarok, gawa lang yan ng mga pots. So, yun. Alam nyo na kung ano yung sumasakit sa akin na yun. Hindi ko na sasabihin. So, nung cycle ng trabaho ko, doon ako, gabi-gabi sumasakit ang puso ko. Naiiyak na ako sa sakit. So, pina-check up ako ng mother ko. Ito, alam na ng mother ko to. Tsaka ng tatay ko to.
Doon ako nagkaroon ng UTI. May infection daw ako. Pero hindi naman grabe cases ng UTI. Mild lang. Tsaka konting infection. Nakuha naman sa gamot-gamot. Ito, sabihin ko yung gamot. Yung 10 capsule. Yun ang iniinom ko. 3 times a day. Yun. Umaga, tanghali, gabi. Yun ang iniinom ko. May matigas pa ulo ko nun. Hindi pa ako nagpapa-check up sa UTI yun. Matigas pa ulo ko nun. Sige, soft drinks. Nung pangalawang beses na dun na sumakit yung puson ko. May iyak na ako sa gabi. Nagigising ako madaling araw. So, pinunta na ako ng mother ko sa hospital. Doon nila nalaman na may UTI ako. Na may infection na. Pero hindi ganun kagrabe ang infection ko na yun. So, doon na ako nagtanda. Doon hindi pa ako nagsisimba yun that time na yun. Napag-isip-isip ko na baguhin ko na kaya yung life ko, alisin ko na soft drinks sa katawan ko. Kasi dati, nung araw, yung soft drinks, ginagawa ko lang tubig yan eh. So yun, binago ko yun. Hanggang sa ngayon, hindi na ako nagsosoft drinks. Birang-bira na lang. Pagka may okasyon, ilang taon ko din tiniis yun na kumbaga, nung first time na tinigil ko yung soft drinks, hinahanap ng katawan ko. Talagang tiniis ko na hindi mag-soft drinks. Nagkasakit na ako, nilagnat na ako. Tiniis ko walang soft drinks. Tiniis ko. Nung after 3 days ng pagkalagnat ko, ayun na, hindi na hinahanap ng katawan ko yung soft drinks. Hindi na. Nagulat din ako sa sarili ko, hindi na hinahanap ng katawan ko yung soft drinks. So, yun. Ang lesson sa akin yun, wag mong gawin tubig ang soft drinks. Ang Sprite. Wag mong gawin tubig ang soft drinks. More water ka. Kung pwede, maligambang, warm water. So, yun. Nung tinigil ko na yung pag-soft drinks at hindi na hinanap ng katawan ko, sinunod ko yung paninigarilyo ko. Opo, aminin ko po sa inyo na
naninigarilyo ako dati. Pero, nung nasa church, kakapasok ko lang sa church yun, kaka-welcome pa lang sa akin ng mga tao sa church yun. Lalo na si pastor, welcome ako. Doon ko napag-isip-isip na, ano mapapala ko sa sigarilyo? Sunugin lang nito yung baga ko, yung atay ay yung baga ko, kasi sa atay alak yun eh. Yung baga ko, doon ko napag-isip-isip na huminto sa paninigarilyo. Pero hindi ko agaran na tinigil, biglaan tigil. Halimbawa, ng sigarilyo ko, 4 na stick sa isang araw. Ginawa ko na lang isa sa isang araw. Tapos yun, nung nag-iisa na lang ako sa isang araw, 2 linggo pa, bago ko tinanggal ng tuluyan yung sigarilyo. And then yun, nilagnat ako. 3 araw yun. Nilalamig ako, hindi ako makabangon ng kama, hinahanap ko yung sigarilyo. Nung that time na naka-recover ako at nakaligo ko ng medyo malamig, hindi pala medyo, malamig na tubig. Gulat ako sa sarili ko, hindi na hinanap ng katawan ko ang sigarilyo. Hindi na. So, tinigil ko na talaga yung sigarilyo. Yung alak naman, never ako nakatikim since birth. Never. So, yun. Nag-ano lang ako, nag-alcohol lang ako, pa red wine lang. Pero hindi ako umiinom ng alak. Ang hard. Pagka inaaya nga ako dati, sabi ko, graduate na ako dyan sa pag-inom sigarilyo. Sinasabi kong ganun. So, yun. Hindi na hinanap ng katawan ko kung anong nakagawian ko dati. Yung sigarilyo, tsaka pag-soft drinks. Hanggang yun. Yung bunga ng Yossi soft drinks ko, ito ang nagbunga. Itong tiyan ko na to. So, yun. Nagpaano ko kasi ito nga pala isa kong i-share sa inyo. May kapitbahay kasi ko na medyo may edad na. May ano kasi siya, may sakit kasi siyang fatty liver. Umiinom kasi siya. Araw-araw siyang umiinom. Mataba din siya, mas mataba sa akin. Mas malaki tiyan niya. Ano siya, dating seaman siya. Nalulong sa alak. Hindi naman
Although hindi naman siya naghirap, sabi niya sa akin, Nan, may pati liver ka. Nagulat ako. Sabi ko, ha? Bakit? Naasar-asar nga pa ako, may pati liver ako, kaya tumalaki tiyan ko. Aba, nung ako, pagod na pagod, galing trabaho, hinamon ko siya. Sabi ko, sige, magpa-test tayong dalawa. Kapag wala akong pati liver, bibigyan mo ko ng bibigyan mo ko ng 1,000. Sabi ko sa kanya yun. Pero pag napatunayan mong may pati liver ako magbibigay ng 500 sa'yo. Sabi ko ganun. E di, sabi ko, kailangan naghamon ka nung una, pinatulan lang kita ngayon. Kailangan sagot mo yung pagpapacheck natin. E di, sinagot niya. Lumabas, result. Wala akong pati liver. Di binigyan niya ako ng 1,000, napahiya pa siya. Yan ang sabi ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Wag mo kong hahamon-hamonin kasi pag hinamon mo ko, lalaban talaga ako. Sabi ko ngayon. Medyo mayabang na ako nun. Medyo mayabang pa ako nun. Pero nawawala-wala na rin pagka mayabang ko. So, ayun. At hanggang yon, kinabukasan, hanggang ngayon, hanggang kahapon, June 20, hindi niya ako kinikibo. Nung June 14, nagtapon kami ng basura. Kasi hindi makapasok yung truck ng basura dito sa amin sa phase 2. Gawang ang daming nakapark na sasakyan. So sa bungad lang kami naglalakad. Ini-bike ko mga basura namin, 2 katabi ko, tsaka yung tapat ko. Bibigyan daw nila ako ng pera. Kasi yun ang yun ang kinita ko nung minsan pag hindi pa mapasok yung truck ng basura dito sa amin. Sige, hakutin ko yan, binibigyan nila ako kahit barya, okay lang yun sa akin. Nainggit yung kapitbahay ko na yun na si Man. Sana pala ako na naghatid ng basura, pang inom ko pa yun. Sabi niya. So ako, natatawa na lang sa gilid habang nagmamaneo ko. Hindi ko mapigilan yung tawa ko. Yung mga nagbigay sa akin ng barya, tumawa din sa inasal ng kapitbahay ko na yun na si Man. So, ayun. Hanggang ngayon,
normal ako. Bukod sa isa. Ito, lately ko lang na nalaman to. Ewan ko kung nasabi ko to sa previous vlogs ko. Yung buhin ng kakilala ko nangangailangan ng dugo sa may Philippine Orthopedic. So ako, magdodonate ako. Pero laking gulat ko na mataas ang white blood cell ko. Kaya hindi ako pwedeng makadonate ng dugo. Sabi ko, paano yan, Dok? Nagdodonate talaga ako ng blood. Sabi sa akin, Mr. Talok, nagkasakit po ba kayo? Sabi ko, opo. Trangkaso na yung naging sakit ko. Sabi ng doktor, kaya pala hindi ka nakapag-donate kasi kaya mataas white blood cell mo, nagkatrangkaso ka, sabi sa akin. Sabi ko, opo, nung April lang po na nagkatrangkaso ko. Mahaba trangkaso ko na yon, 3 linggo. So, sabi ng doktor sa akin, magpagaling pa daw ako. Sure na magpagaling ako. At after 7 days or 1 month, pwede na uli ko mag-donate ng blood. So, yun. So, nagpa-second opinion ako. Ang sabi sa akin, Nan, kasi magkakilala na kami ng hindi naman siya doktor siya, magkakilala kami. Dati kami magkapit bahay. Sabi sa akin, Nan, para bumaba yan, para mag-normal yung white cells mo, bawas kanin. Kasi ako, kung tutusin, marami talaga ako magkanin. So yun, sabi ng doktor sa akin. So yun, sinusunod ko naman na konti yung kanin pag ako kumakain. So yun lang ang ikwento ko sa inyo. So yun, aral na natutunan ko dito. Huwag kang mayabang at huwag kang panay soft drinks lang. Dapat kung nag-soft drinks ka, kahit konting soft drinks, bawian mo ng maraming tubig. Yun. So, yung mga katambay, hanggang doon lang ang vlog ko na yon. Ayan.
So yun mga katambay, abang na lang sa next vlog. So yun, ang oras natin ay alas 4 sakto na ng hapon. So yun. So yun mga katambay, abang na lang sa next vlog. Keep safe everyone, God bless, and then bye-bye. Favorite Bible verse ko pala, Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So yun, bye-bye.